Naging sabik ako sa pagdating ng pasukan. Iba't ibang bagay ang pabalik-balik sa aking isipan. Tila hindi makapaghintay sa araw ng pasukan. Pero ano ito? Ano itong mga bagay na hindi ko inaasahan? Ang mga bagay na naiisip ko ay tila kabaligtaran ng lahat. Nagising na lang ako isang umagang hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Kung sa dulo ba? O sa umpisa? O di kaya'y sa gitna? Ni hindi ko na nga alam kung itutuloy ko pa. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung bakit ang gulo-gulo. Hindi ko alam kung bakit pahirap na ng pahirap. Mula sa masasayang ala-alang dala ng nakaraang taon, tila batid ang pagiging masalimuot ngayong taon. Sa pagharap pa lamang sa telepono buong maghapon, batid ng sunod-sunod na problema ng bawat isa. Mula sa panload na kinakailangan araw-araw na nagpapakasakit sa mga taong nagpapaaral hanggang sa pagsakit ng mga mata at likod sa pagkakangalay. Sinasabi nila na walang batang maiiwan sa edukasyon. Ngunit bakit? Bakit ganito? Bakit ganito ang mga nangyayari? Karamihan sa mga mag-aaral ay nagsitigilan dahilan ng kawalan ng suporta sa kanilang pag-aaral. Sa pagkain pa lamang araw-araw ay isa ng malaking pagsubok na kanilang kailangang malampasan. Maaaring oo. Oo. Sige, maaaring tama sila na walang batang maiiwan sa edukasyon kung ito'y gugustuhin nila. Ngunit tayo ay paulit-ulit na sinasampal ng realidad na hindi ka maiiwan, ngunit ikaw at ang buong mong pamilya ay magugutom lamang. Malinaw sa lahat na itong online classes na inyong tinatawag ay hindi angkop sa lahat ng mag-aaral. Mula sa katayuan sa buhay ng bawat isa hanggang sa gastusin at mga gamit na kinakailangan, kitang-kita na ang hirap at pagpapakasakit ng bawat isa. Miss Reyes? Miss Reyes, andyan ka pa ba? O, mukhang nawala na si Miss Reyes. Ito'y ilan lamang sa pagpapakita na ako'y tila nagiging multo sa aming klase. At batid kong hindi ako nag-iisa sa problemang aking kinahaharap. Sa hina ng data na aking nasasagap, tila pangangarapin mo na lang na pumunta sa mataas na lugar at doon maglagi upang hindi mapag-iwanan sa mga leksyon sa araw-araw. At biglang gagawa ng mensahe ang aking butihing guro at sasabihin, "Class, sandali lang, nawalan ako ng connection." Batid kong tayong lahat ay apektado sa setup na ito. Sa pagre-reconnecting pa lamang ng mga estudyante at mga guro, tila ubos na ang isang oras bawat isang subject na binibigay. Hindi na ito ang tinatawag niyong online class. Tila itong ating nararanasan ay isang reconnecting class. COVID. 5 letrang napakasakit na nagpapakasakit sa bawat tao sa mundo. Ito daw ang dahilan na sinasabing reconnecting class. Ay, oo nga pala, online class. Tila lumaylay na ng lumaylay ang mga nasa laylayan. Kailan darating ang panahong lahat ay nasa itaas? Kailan? Laban aking kaibigan. Laban aking mga kamag-aral. Laban kabataan. Lagi nating tandaan, lahat ng hirap ay masusuklian ng ginhawa sa pagdating ng panahon. Huwag kang mawala ng pag-asa, aking kaibigan.